Bible verse of the day. From Deuteronomy 5:33. Ikaw ba ay nabaon na sa utang? Hindi mo na ba matiis ang sermon, galit, at away sa pagitan mo? At ng mga nagpapautang, kasama na ang iyong asawa at magulang. Hindi mo na ba makaya ang stress at ang pagiging paranoid dahil lagi mong iniisip kung paano ka makakabayad sa iyong mga inutang? Apektado na ba ang relasyon at trabaho mo dahil sa iyong pagkakautang? Bago muna yan, alamin muna natin kung ano ang punot dulo kung bakit tayo nababaon sa utang at papaano ba ito sosolusyonan. Kamusta mga kabodies? Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ba talaga mangutang ang mga Pilipino. Ano nga ba ang mga paraan at kung paano ito nagiging bahagi ng kulturang Pinoy? Tara na, sama-sama nating alamin ang mga diskusyon at impormasyon ukol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga updates at tips tungkol sa pera at finances. Tara na at simulan natin. 5 paraan paano mangutang ang mga Pinoy. Utang sa 5/6. Ito ay karaniwang takbuhan ng mga mahihirap nating kababayan na walang akses sa mga bangko. Sa utang na itatawid nila ang pang-araw-araw na gastusin sa panahon ng kanilang kagipitan at para may magamit sa kanilang sisimulang negosyo o kabuhayan, pinapatakbo ito ng mga Bombay o Indian nationals na nasa bansa. Ang utang sa 5/6 ay may kabuoang interest na 20%. Nababayaran ng hulugan sa loob ng hindi hihigit sa 30 hanggang 60 araw. Malayo sa interest rate ng mga bangko, na karaniwang umaabot pa ng 1 hanggang 2 taon bago umabot ng 20% ang interest. Utang sa credit card. Ang mga empleyado at negosyante na may regular na kita o sweldo kada kinsines na hindi bababa sa 10,000 ay maaaring mag-apply ng credit card. Ginagamit nila ito upang may pang-shopping sa mga malls. At online na hindi kailangang magdala ng malaking halaga ng cash. Ang bill sa credit card ay kadalasang dumarating tuwing katapusan ng bawat buwan. Kailangang bayaran ito ng buo bago ang due date, kundi papatawan ito ng interest at finance charge na karaniwang umaabot mula 2, 5 hanggang 3, 5% kada buwan, hindi pa kasama rito ang penalty charge. Kapag nahuli sa pagbabayad lalo kung ang binili ay 0% interest sa piling installment plan kapag bumili ng appliances o gadgets. Personal loans. Ang personal loan ay ang pag-utang para sa multi-purpose needs na babayaran sa loob ng hindi hihigit sa 3 taon. Ang interest ng personal loan ay nasa pagitan ng 1 hanggang 2% kada buwan, hindi ito tulad ng credit card. Pera mo ito matatanggap kapag naaprubahan, mayroon itong grace period na 1 buwan. At pagkatapos nito ay doon ka palang magsisimula sa pagbabayad. Housing at car loans. Sa mga nagsisimula ng pamilya, kailangan may sariling tahanan at sasakyan para sa asawa at mga anak. Lalo na sa mga taong sawa na sa pangungupahan at araw-araw na paghihintay ng masasakyan papunta sa trabaho o paaralan. Kaya nagpasya silang mag-apply ng housing o auto loan. Ang housing at car loans ay may interest na nasa 8 hanggang 12% kada taon na babayaran ng hulugan bawat buwan sa loob ng hindi hihigit sa 20 taon. At 6 na taon sa car. Kailangang bayaran muna ng down payment ng baniling bahay at sasakyan at ang natitirang balanse ay siyang pwedeng utangin. Sa bangko, ang bahay at sasakyan ay siyang gagawing collateral sa utang, na maaaring kumpiskahin ng bangko sakaling hindi makabayad ang taong ng utang. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagrenta, pagpapatira o pagpapahiram sa ibang tao o pamilya, lalo na ang pagbebenta at gawing collateral. Sa ibang bangko ang inutang na bahay at sasakyan, kung sakaling ito ay parte ng iyong negosyo, dapat may kaukulan itong permiso mula sa bangko bago isagawa, upang maiwasan ang posibleng asunto o demanda. Utang sa kamag-anak o kaibigan. Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong mga Pinoy din? Kapag siya ang mangutang, bait at awa ang makikita mo sa kanya. Kapag panahon na ng singilan, siya pa ang may ganang magalit at mahilig magtago. Sabayan pa ng pagtakas sa kanyang responsibilidad na magbayad ng utang. Ito ang numerong 1 dahilan ng pagkasira ng relasyon sakaling hindi ito tumupad sa usapang magbabayad siya. Nang napagkasundo ang halaga sa takdang oras,
maging sa mga tindahang kanyang nahiraman o nautangan. Kaya hanggat maaari ay dapat iwasan ang gayong uri ng utang. At kung hindi talaga maiiwasan, makabubuti na gawan muna ito ng kasulatan. At kung malaki ang halagang inutang na higit sa 50,000 at notaryado sa isang abogado para mas mabilis ang pagsasampa ng kaso, sa korte sakaling hindi makabayad o tumakas na ang taong ng utang sa iyo,